Hi, kumusta na kayo? Ako si Kabos na vlogger at housekeeping dito sa Saudi Arabia. May nag-request sa atin na pwede ba daw gawa ng video kung paano mag-cross country ang isang housekeeping o isang OFW. Halimbawa, mag-cross country sa Canada, mag-cross country sa ibang mga bansa na dapat mong puntahan na manggagaling dito. Yun ang tanong ng ating kababayan. So sa mga nais mag-cross country, para malaman nyo rin ang mga dapat gawin, kasi itong sasabihin ko ngayon base ito sa na-experience ng kasama ko dito sa Saudi Arabia na 12 years siya, tapos nag-cross country siya papunta sa Canada bilang housekeeping. Panoorin itong video na to kung magkano nagastos niya, ano yung mga kailangan para maka-cross country siya. Narito ang tanong ng isang kababayan nating housekeeping sa Pilipinas tungkol sa pagpo-cross country na mula rito sa bansang Saudi Arabia papunta sa ibang bansa. Sir, gawa ka po ng video tungkol sa cross country. Halimbawa, pagpatapos na ang kontrata sa Saudi at may in-applyan ka sa ibang bansa, tas dumating yung visa mo, aalis ka na, at makakakuha ka ba ng certificate of employment? Katunayan na nagtatrabaho ka sa kanila? Salamat po, Shakira. Yan ang tanong ni Ma'am Shakira sa atin. Halimbawa, tapos na yung kontrata mo, tapos pupunta ka sa ibang bansa, mag-cross country ka, makakuha ka ba daw ng employment certificate? So, employment certificate, importante yan mga kabs. So, ang employment certificate, katunayan na nagtatrabaho ka sa kumpanya nila dito sa Saudi Arabia. So, yun ang tanong ng ating kababayan. Ma'am Shirika, may kasama ko dati na housekeeping, 12 years na siya dito, isa siyang lesbian. So siguro, naumay na siya sa trabaho dito bilang housekeeping. Bago magtapos yung kontrata niya, nag-a-apply na siya. Siguro mga 1 year before, nag-a-apply na siya sa bansang in-apply niya. Sa Canada siya nag-a-apply, ma'am. Pag-process niya ay naghahanap po siya ng agent. Kailangan po kasi ng agent para ma-process yung dokumento, mga papel mo. Tapos, ang agent na bahala ng proseso nun. So, pag agent, alam niyo naman siguro pag agent, na babayaran niyo yun. Sila magpa-process ng mga dokumento, pero babayaran niyo. Ngayon, ang nag-process ng dokumento niya ay sa Dubai. Doon siya nagpa-process ng mga dokumento niya. So, ang agent ngayon ang naglalakad ng mga dokumento niya, pero habang nagtatrabaho siya dito at saka kinukuha yung mga details niya, pinapalo up lang din niya kung okay na ba yung mga dokumento. Pero kung ano yung mga kailangan na sa dokumento na kailangang bayaran, gastos ng housekeeping dito. Kung anong mga dokumento, sabihin dun sa taga-Dubai na nag-process, so kailangan mo ng ganitong halaga. So gastos ng housekeeping dito na nag-apply. So ipaprocess niya yung dokumento doon, pero maglabas ka ng pera. Minsan ang nangyayari, bibigyan kayo ng presyo kung magkano ang processing lahat, tapos buo na yung ibibigay niya sa agent, yun ang prosesuhin ng mga agent hanggang matapos yung dokumento nyo. So ganun na nangyari nun. Hindi lang alam kung nagbigay ba siya ng buo na pera or unti-unti ba niya binabayaran yung processing ng dokumento niya. Pero nung tanong ko sa kanya, nagsabi siya na ang proseso niya ay sa Dubai. Tumatakbo ang mga araw hanggang buwan, hanggang dumating talaga yung visa niya. Ngayon, dumating yung visa niya, hindi pa tapos ang kontrata niya, kulang pa ng 2 buwan ang kontrata niya para matapos. Pero dumating na yung visa niya. Ngayon, pumunta sa opisina namin, magpaalam siya na dumating na yung visa niya dahil may in-applyan siya, ganito, kailangan niya nang umalis. Siyempre, kahit sino namang kumpanya, hindi naman agad-agad magbibigay ng magbibigay ng release paper para alis ka. Kasi may kontrata ka pa. Naka-ongoing pa yung kontrata mo, 2 buwan pa bago matapos yung kontrata niya. Kaya, siyempre, ang nangyari doon mga kabs, nakipag-diskusyon, nakipag-usap siya sa opisina namin na ganito, kulang na 2 buwan, kung maaari, ikaltas na lang doon sa benepisyo niya, sa benefits niya na makukuha. Baga, kanong 2 months na yun, babayaran na lang niya para makaalis talaga siya papuntang Canada.
Umabot pa ng halos isang buwan ng diskusyonan. Siyempre hindi basta-basta ang kumpanya dito mag-release kung ongoing pa yung kontrata mo. Depende lang talaga kung makipag-usap ka na maayos at papayagan ka. Pero kung tapos na yung kontrata mo, isa pa mga kabs, ang policy kasi dito minsan mga kabs, kung saan kanila kinuha na bansa, doon kanila ibabalik. Yun ang policy. Yun ang gusto ng mga kumpanya dito mga kabs. Halimbawa, kinuha ka nila sa Pilipinas. Hindi ka nila pwedeng i-book ng ticket papuntang Dubai. Hindi ka pwedeng i-book ng ticket papuntang Oman. Ang sabi ng kumpanya, kung saan kita kinuha, doon kita ibabalik. So nakipag-usap pa siya, nakipag-usap. Hanggang tuluyan ng pumayag ang kumpanya na ikaltas na lang yung natirang 2 buwan sa benepisyo niya. Pero yung benepisyo niya mga kabs, hindi niya nakuha agad. Kailangan pa talaga tapusin yung kontrata bago i-release yung benefits niya. Galing dito, kayo magbabalak ng cross-country. So, magpaalam kayo na maayos sa kumpanya. Kung papayagan kayo, swerte. Hindi sa kumpanya kung papayagan kayo mga kabs. Hindi ganun kadali ang mag-cross-country. So, ito na. Nangyari na yung, tapos na yung usapan na mag-cross-country. Ayon sa mga tanong ko sa kanya, ang lahat-lahat na nagastos niya na pera ay umabot ng 30,000 real. So, kaya na mag-times niyan. 30,000 real times nyo sa 15.50 ang palitan, halimbawa. Kaya na mag-times niyan. So, yun na dumating na yung visa, tapos na yung usapan dito sa opisina. Nakaalis naman sa mga kabs. Kaya lang, hindi. Yun nga, sabi ko sa inyo, pag usa ka kinuha ng kumpanya, dapat doon ka uuwi. Doon ka. Kung sa Pilipinas ka nanggaling, sa Pilipinas ka nanggaling, doon ka talaga ibabalik ng kumpanya dito sa Saudi Arabia. Kaya lang, ang processing niya ay papuntang Dubai, di ba? Ngayon, ang nangyari, siya mismo ang bumili ng ticket niya papunta sa Dubai. Kasi nandun yung opisina na nag-process ng mga dokumento niya papuntang Canada. Sarili niyang pera yun mga kabs. Ito lang masasabi ko Ma'am Shakira, no? Ang pag-cross country talaga dito sa Saudi Arabia ay hindi madali. Unang-una, maggastos ka ng pera. Pangalawa, di mo alam kung sure na ba yung nag-process ng dokumento mo, hindi ba legit ba yun, hindi ba scam. Yun ang pag-iingatan nyo po mga kababayan housekeeping dito sa Saudi Arabia. Kung mag-cross country kayo, siguraduhin nyo muna na lehitimo o legit yung nag-process ng inyong mga dokumento papunta sa ibang bansa. Kasi may isa akong kasama na Nepal ngayon ha. Sabi niya sa akin, March daw siya makaalis. Nagbigay na siya ng pera para process sa mga dokumento. Pero hanggang ngayon, nandito pa siya. Sabi niya sa akin, still waiting for appointment. Na di ko alam kung ano na nangyari. Di ko na siya tinatanong. Kasi private ano na yun. Siya na bahala na. Medyo kahirap ang pag-cross country mga kabs. At saka, huwag masyado magtitiwala kapag kayo ay nagpaprocess ng inyong dokumento. Kasi ang talagang involved dyan mga kabs, mga kababayan ko ay pera. Mahirap, masakit, mawala ng pera na pinaghirapan mo dito. Tapos, hindi ko sinasabi na huwag kayong mag-cross country. Hindi ko sinasabi yan sa inyo. Kung yun ang plano nyo, mag-cross country, magandang plano yan. Para sa opportunity nyo yan. Para sa magandang kinabukasan nyo yan. Kaya lang, siguraduhin nyo na lehitimo ang nagpa-process ng inyong dokumento at iba pang mga papel para smooth ang inyong pag-alis, maganda, walang aberya. So yun na, babalik tayo sa usapan ng ating kasamahan dito sa Saudi Arabia. So na, napunta siya sa Dubai, tapos yun na, pagdating niya sa Dubai, nakalis naman siya na nandun na siya ngayon sa Canada. Kaya lang, ayon sa pakipag-usap natin sa kanya, dumaan siya sa mga stress kasi hindi basta-basta ang pagproseso ng mga papel at saka involved yan, pera. Kailangan may pera ka talaga na pondo. So ngayon, maganda naman yung niya, trabaho sa Canada, nasa hotel siya. Yun ang may share ko sa inyo mga kababayan ko na kung mag-cross country kayo. About sa employment certificate, kayo na makipag-usap sa kumpanya. Kung halimbawa nandito kayo, kukunin nyo ng employment certificate. Ibibigay naman talaga yan. Nangyari nun sa kasama ko, binibigay naman yung employment certificate niya, nakipag-usap siya na galing. Pero yung benefits niya, to follow na lang. Binibigay talaga yung benefits niya, mga siguro nasa 1 buwan siguro bago binigay, hinulog na lang sa account niya. Ang Ma'am Shakira, ang sinasabi ko ay pwede naman mag-cross country, kaya lang
mag-apply ka muna, magpa-process ka muna ng iyong dokumento kung saan ka magpa-process. Kaya lang, bago ka mag-process doon, siyempre may mga down payment yan, may mga kailangang bayaran mo dyan. Tapos, depende pa rin po sa pakipag-usap po dito sa iyong kumpanya kung papayagan ka. Pero kung papayag man sila, yun nga, sa'yo yung mga ticket na gastusin, ay sa'yo yun, papuntang bansa kung saan ka nagpa-process, Dubai, Oman, kung saan ka ba na UAE, doon ka nagpa-process ng mga dokumento mo, sa'yo yung ticket na yun, hindi ka nila i-book ng ticket, sa'yo yung gastos lahat nun. Kaya malaking pera ang kailangan kapag kayo ay nag-cross country. Mayroon naman mga kababayan dito na nag-cross country na umuwi muna sa Pilipinas kasi doon sila binubok ng ticket ng nag-process ng kanila mga papel. Doon ang kanilang agent. Kaya umuwi muna sila sa Pilipinas. Depende po yan, Ma'am Shakira, kung saan ka nagproseso ng iyong papel. Okay. Ang ma-advise ko lang sa mga gusto mag-cross country na kagaya kong housekeeping ay siguraduhin nyo na tapos dapat ang inyong kontrata. Hindi kayo magkaroon ng problema sa kumpanya. Kasi kung di pa tapos yung kontrata mo, gaya ng kasama ko, nandun yung sa pilitang kausapin mo sila. Kasi nandyan yung visa mo. Kasi pag na-expire yung visa mo sa kabila, sa bansang pupuntahan mo, wala na. Another pera na naman yun. Yung buwan na to, tapos yung kontrata nyo. Pwede kayo magpabook ng ticket next month para sa inyong flight naman dun sa, halimbawa, Canada, Australia, saan pa kayo pupunta, Oman. Pwede kayo magpabook ng mga ganyan ticket. Kailangan lang talaga makipag-usap kayo sa kumpanya at tapusin ang kontrata. Gaya ng kaso ng kasama ko, medyo nahirapan siya, na-stress siya dahil sa nandyan na nga yung visa niya tapos hindi pa siya makaalis-alis. Siyempre hindi basta-basta dito papayag ang kumpanya na ganun-ganun lang, nandito tapos yung kontrata mo tapos aalisan mo sila. Diba? Hindi sila matutuwa niyan kasi kinuha ka lang sa Pilipinas ng maayos tapos aalis ka lang ng basta-basta. Hindi ganun kadali. Kaya kung kayo ay mag-cross country, kailangan kausapin niyo yung kumpanya niyo para maayos ang lahat ng dokumento mo pag-alis mo sa kumpanya dito at pagbiyahe mo sa ibang bansa. So mas maigi po, mag-search pa po kayo ng iba pang mga detalye para kadagdag kaalaman niyo kung paano mag-cross country. Okay, hanggang sa ng mga video, maraming salamat sa inyong suporta at paniniwala. Ako si Kabos na Vlogger. Thank you very much for watching.